What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin na natin ang pinakaiintay nating conclusion at ang final part ng paglalaban ni Hakari at ni Kashimo Hajime sa chapter 190 ng Jujutsu Kaisen. Napaka-solid na naman ang chapter na ito dahil dito ay nagkaroon ng panibagong updates sa mga colonies na nasa loob ng Culling Games. Hindi lamang ang konklusyon ng laban ni Hakari at ni Kashimo Hajime, subalit may pumasok na dito na napakaraming napaka-inaantay nating karakter tulad ni Maki, ni Momo, at ni Kamo no Hitoshi na lahat ay may kakaiba ng look. Nagresult din dito ang paglalaban ni Kashimo Hajime at ni Hakari sa isang hindi inaasahang konklusyon. Kaya wag na nating patagalin at talakayin na natin ang mga konteksto sa chapter na ito. Konting recap mula sa chapter 189 ay nagdiretso na nga ang paglalaban ni Kashimo Hajime at ni Hakari sa isang underwater battle na kung saan ay nilason itong si Kashimo Hajime si Hakari, subalit si Hakari pala ay mayroong advanced reverse curse technique kaya napigilan pa rin niya ang pandalaso na ito at napilitang gumamit itong si Kashimo Hajime ng isang napakalakas na technique upang mapatumba na nga itong si Hakari dahil patapos na rin naman ang kanyang immortality state na 4 minutes and 11 seconds. Proceeding with the chapter at hand, ay makikita nating mistulang umuulan na nga sa parteng ito na kung saan ay naglalaban si Hakari at si Kashimo Hajime nang dahil na nga sa pagsabog na naidulot ng teknik nitong si Kashimo. At ang pinakamalaking tanong nating lahat ay nasagot na rin. Sa chapter na ito ay nagpakita na si Panda, subalit siya ay napakaliit na maaring dahil nga sa nabawasan na ang kanyang course at dahil lawasak na ang kanyang katawan. Maaring dahil dito ay nag-revert siya sa kanyang mini state na isang maliit na panda lamang dahil nga nag-iisa na lang din naman ang kanyang core. Pero nonetheless, isang magandang balita pa rin ito dahil ibig sabihin nito ay buhay pa si Panda. Habang naglalakad si Panda ay nakita niya ang severe na nakamay nitong si Hakari na talaga namang kanyang pinag-alalahan dahil ano na nga lamang ang iisipin mo kung makita mong putol na kamay ng iyong kakampi na humaharap ngayon sa isang napakalakas na kalaban. Matapos yun na makita natin si Kashimo Hajime na unti-unting umaahon mula sa dagat at umaakyat sa port na kanilang pinaglalabanan. Dito ay nabanggit na naubos na nga at nag-run out na nga totally ang cursed energy ni Kashimo Hajime nang dahil sa napakalakas na pagsabog na kanyang ginawa. Pero at least, kahit na depleted na ang kanyang cursed energy ay naisip niyang napatumba niya na si Hakari Kenji. Kaya siya ay napangiti habang iniisip na siya ang nagwagi sa kanilang laban. Subalit hindi nagtagal ay biglang nagpakita si Hakari at sinuntok siya sa muka. Habang ito ay confident at nakangiti pa habang siya ay hinaharap. Maaring nagtataka kayo kung bakit buhay pa rin si Hakari Kenji matapos ang napakalakas na pagsabog na yon, considering na wala na siya sa immortality state. Dito ay naipaliwanag na ang naglilik na cursed energy nitong si Kashimo Hajime na kanyang hinohold back ay inirelease niya in one go na naging dahilan ng isang napakalakas na pagsabog na nagre-resulta sa isang steam explosion. Hindi din makapaniwala si Kashimo Hajime na buhay pa rin itong si Hakari Kenji at nasabi niyang dapat siya ay putol-putol na ngayon. Kaya dito na nagsimulang magpaliwanag si Hakari kung ano talaga ang nangyari. Nasabi niya na alam daw ni Kashimo Hajime na ang susunod niyang domain expansion ay magre-resulta sa isang napakapanibagong jackpot na nasa probability change. Kaya naman upang makasiguro si Kashimo Hajime na kung sakaling mabuhay pa rin si Hakari Kenji sa kanyang pagsabog, ay at least ite-take out niya ang kaliwang braso nitong si Hakari Kenji upang hindi siya makapaggamit ng hand seal na kailangan upang magamit niya ang kanyang domain expansion. Hakari Kenji naman, being aware of this plan of Kashimo, ay gumamit siya ng isang impromptu na binding vow na kung saan ay isinasakripisyo niya ang kanyang kaliwang kamay upang i-transfer ang lahat ng cursed energy na nagpoprotekta sa kanyang braso na ito papunta sa kanyang buong katawan. Sa paraang ito ay mawawala ang kanyang kaliwang kamay, subalit sigurado namang makakasurvive ang kanyang buong katawan maliban nga sa kamay na kanyang sinacrifice. Dahil kung iisipin ay ganun din naman na mangyayari dahil kung hindi niya isasakripisyo ang kaliwang kamay ay maaari pang madamay sa pagsabog ang kanyang buong katawan. Kaya naisip niya na isakripisyo na lamang kanyang kaliwang kamay dahil maaaring yun din naman ang mangyari at ma-minimize na lamang niya ang damage habang nagsusurvive pa. At dahil nga sa depleted na ang cursed energy ni Kashimo Hajime ay na-take out siya sa isang napakasimpleng suntok lamang mula kay Hakari. Dahil hindi na-reinforce ng cursed energy ang kanyang buong katawan,
habang si Hakari naman ay mayroon pa ring napakadaming amount nito. Dahil alam na ni Kashimo Hajime na siya na ang natalo sa kanilang duelo, ay sinabi niya kay Hakari na hurry up and patayin niya na siya. Subalit nasabi naman ni Hakari na hindi talaga niya planong patayin itong si Kashimo Hajime dahil kung papatay niya ito ay mawawala lamang ang kanyang napakaraming puntos na siya namang pakay nila sa pagsali sa Culling Games. Nasabi din niya na hindi niya iniisip na siya ang nanalo sa laban nila dahil alam niyang hindi pa ginagamit nitong si Kashimo Hajime ang kanyang tunay na curse technique at ang ginagamit niya lamang ay ang mga fundamental properties ng kanyang cursed energy. At nasabi niyang napakalakas na nitong si Kashimo Hajime kahit hindi niya pa ginagamit ang kanyang curse technique at ang fundamentals lamang na potensyal nito. Kaya naman sigurado daw na napakalakas nitong si Kashimo Hajime kapag ginamit niya na ang kanyang curse technique na sigurado namang inaantay niyo rin dahil maging ako ay excited na makita ang curse technique ni Kashimo Hajime. Dito ay nasabi ni Kashimo Hajime na ang kanyang curse technique ay magagamit niya lamang ng isang beses kaya ito ay sinesave niya para sa laban niya kay Sukuna. Dahil dito ay nakaisip si Hakari Kenji ng isang plano, isang deal. Dito ay bumalik na si Panda sa scene na kung saan ay isa na nga siyang mini panda habang tinatawag si Hakari. Sila ay nag-usap at nagtataka itong si Panda kung bakit in good terms na itong si Kashimo Hajime at si Hakari. Dito ay agad na napansin ni Hakari ang napakalaking pagbabago sa size ni Panda at nasabing siya ay cute na ngayon. Habang sinasabi na si Kashimo Hajime ngayon ay nasa side na nila. Nang agad namang pinagtakahan lalo ni Panda dahil nga naman bakit niya ikakampi si Kashimo Hajime matapos nitong babuyin si Panda. Winasak pa nito ang kanyang dalawang cores na dahilan kung bakit siya ngayon ay nasa mini state na. Dito din ay nasabi ni Kashimo Hajime na hindi niya ito ginagawa para sa wala lamang dahil nga meron silang deal na binuo. Dito ay nagtaka na si Panda at nagtanong kay Hakari kung bakit sila ay nagkasundo. Nasabi naman dito ni Hakari naging kakampi na nila si Kashimo Hajime dahil ang gusto lang naman ni Kashimo Hajime ay ang makatapat si Sukuna. Habang siya naman ay kinakailangan ang puntos ni Kashimo Hajime upang makapagbuo ng panibagong rules sa Culling Games. Agad na kumontra itong si Panda subalit alam naman nating lahat na walang magagawa si Panda sa desisyon na ito ni Hakari. Sinabi pa nga ni Hakari kay Panda na dapat ang mga junior ay sumusunod sa kanilang mga senior. Kaya naman napaisip din itong si Kashimo Hajime na si Sukuna daw pala ay isang junior lamang kay Hakari dahil nga hindi niya alam na si Sukuna ngayon ay nasa isang vessel na si Yuji Itadori. Matapos yon ay sinabi ni Hakari Kenji kay Panda at kay Kashimo Hajime na may pupuntahan lamang siya at iiwanan niya munang magkasama si Kashimo Hajime at si Panda na talaga namang ikinakatakot ni Panda dahil ayaw niyang maiwang mag-isa sa taong ito matapos ng pambababoy na ginawa nito sa kanya. Matapos yon ay nagkaroon na din ng notice mula kay Kogane na may player na nag-add ng rules sa Culling Games na kung saan ang isang player ay pwede nang mag-transfer ng kanilang points into another player. Meaning na ang pangyayaring ito ay simultaneously nangyayari sa mga colonies na ang paglalaban ni Yuji Itadori, ang laban ni Megumi at ang laban ni Hakari at Panda ay nangyari ng magkakasabay na dahilan kung bakit ang paglabas na ito ng notice mula kay Kogane ay nangyayari pala ngayon. Isang napakalaking revelation na naman, ito palang si Charles ay hindi pa pinapatay ni Hakari at nag-aantay lamang sa pagbabalik ni Hakari. At ang unang napansin ni Charles ay kung bakit putol na ang braso ni Hakari. Subalit sumagot si Hakari na hindi dapat nila ito problemahin dahil mafi-fix ito mamaya lamang. Ibig sabihin ay alam ni Hakari na pwede niyang maibalik ang kanyang kaliwang kamay. Kaya naman pwede pa rin talaga niyang magamit ang kanyang domain expansion in the future. Subalit kung iisipin natin kung sino ang magbabalik ng kanyang kamay, ay maaaring si Yuta ito. Dahil si Yuta lang naman ang kasama nila ngayon na maaaring gumamit ng reverse curse technique. At dahil nga it seems nakakampi na nila ngayon itong si Charles, ay nasabi ni Hakari Kenji na ngayon ay willing na siyang basahin at bilihin ang mga manga na ipinablish na nitong si Charles, na ipinapakita lamang kung gaano na tinatanggap ni Hakari Kenji as a teammate itong si Charles. Subalit dito ay nasabi ni Charles na siya pala ay isang newbie pa lamang sa paggagawa ng manga at wala pa man lamang siya na ipapublish na kahit na isang series at wala pa siyang natatanggap na kahit na anong awards. Dito ay nagalit itong si Hakari Kenji dahil nag-e-expect siya na isang professional na mangaka itong si Charles. Na dahilan kung bakit para bang binubuli nitong si Hakari, itong si Charles dahil nga sa kanyang pag-worry kahit na siya ay hindi pa man lamang professional.
Dito ay nasabi ni Hakari Kinji kay Charles na dapat ay hindi niya pinoproblema ang mga ganitong bagay at dapat ay gumagawa na lamang siya ng mga pieces upang makilala na siya as a manga writer. Nasabi din dito ni Hakari na dapat itigil niya ang pakikipaglaban at dapat mag-focus na lamang siya sa kanyang passion na paggagawa ng mga manga. Habang binubuli ni Hakari itong si Charles ay biglang nag-appear itong si Nishimiya Momo na nakaupo sa isang flying broom na kanyang curse technique. Habang tinatanong si Hakari kung nakuha niya na ba ang 100 points na kanilang pakay. Ibig sabihin ay nakabuo na nga ng panibagong grupo itong si Hakari Kinji na binubuo ng mga members na si Hakari, si Charles, si Nishimiya Momo, si Panda, at si Kashimo Hajime na sigurado namang bumubuo ng isang napakalakas na team na versatile dahil nga ang bawat isa ay may kanya-kanyang specialties. Nasabi dito ni Hakari na nakuha niya na ang 100 points na kanilang hinahanap dahil nga ngayon ay kasama na nila si Kashimo Hajime. Dito ay nabanggit ni Nishimiya Momo kung ano ang 4 na rules na kanilang dapat i-add sa calling games. Ang pinakaunang rule na kanilang nagawa na sa pamamagitan ng paglaban ni Yuji kay Higuruma ay ang pag-transfer ng mga points ng isang player into another player. Ang pangalawang rule ay ang rule na kung saan ay ang isang player ay mabibigyan ng pagkakataon na gamitin ang kanyang 100 points upang makapaghanap ng substitute mula sa labas ng colony upang makalabas na sila ng calling games. Ang rule na ito ay ginawa naman nila upang mailigtas ang mga victims na pinilit na mapasali ni Kenjaku sa calling games unwillingly. Ang pangatlong rule naman ay ang pagdi-disable ng jamming ng radio waves na dahilan kung bakit nawawalan sila ng contact sa isa't isa at hindi sila nagkakaroon ng communication from colony to colony. At ang pang-apat na rule naman ay ang rule na nagbibigay ng kakayahan na maglabas-pasok sa bawat colony. Ibig sabihin ay may rule ngayon sa calling games na hindi pwedeng magpalipat-lipat ng colony ang isang player na maaaring dahilan kung bakit si Yuta ay hindi pwedeng makapasok ngayon ng Tokyo Colony dahil siya ngayon ay nasa Sendai, kaya naman hindi niya agad-agad mahihil naggamit ang reverse curse technique ang kanyang mga kaibigan. Ibig sabihin ay hanggat hindi pa nila nayaad ang rule na ito ay hindi pa rin nila mahihil ang mga dapat ihil sa kanilang katawan tulad ni Hakari. Dito ay nasabi naman ni Nishimiya Momo na pwede nilang i-delay itong rule number 3 na kung saan ay dinedisable ang jamming ng radio waves para mapigilan ang kanilang communication dahil hindi daw ito masyadong importante kumpara sa iba pang rules na kailangan nilang mai-add. Subalit nasabi naman itong si Charles na kailangan nilang rule na iyon upang makapag-decide kung kailan nila gagamitin ang rule number 4 na kanilang planong i-add na ang pagbibigay ng kakayahan sa mga player na maglabas-pasok sa mga colonies. Dahil lalong-lalo na daw na merong napakadelikadong tao ngayon dito sa kanilang colony na Tokyo Colony number 2 na si Kashimo Hajime dahil hindi naman nila alam na ngayon ay kasama na nila si Kashimo Hajime dahil nga nagkaroon na ng deal si Kashimo Hajime at si Hakari Kinji. Dito ay nabanggit nitong si Nishimiya Momo na hindi nila kailangang problemahin ang rule number 3 dahil nandito naman sa kanilang tabi ang kapatid ni Mei-Mei-san na mayroong kakayahan na mag-teleport at kayang maglabas-pasok sa mga colonies at will. Dito din ay nasabi ni Nishimiya Momo na maging si Maki ay hindi din pinoproblema ang bagay na ito dahil kaya din ito maglabas-pasok sa mga colonies dahil nga naman wala namang cursed energy na dumadaloy sa katawan ni Maki. Dahil doon ay nagtaka itong si Hakari Kinji dahil paano nga naman magagawa ito ng isang napakahinang nilalang na hindi man lamang marunong makakita ng cursed spirits. Dahil nang huli nga namang makita nitong si Hakari Kinji si Maki ay isa pa rin siyang napakahinang nilalang lamang na gumagamit lamang ng cursed tools. Dito ay nasabi ngayon ni Nishimiya Momo na dahil ngayon si Maki ay isa ng monster. Habang pinapakita ang isang napakagandang panel na kung saan ay may pinatay itong si Maki na isang cursed spirit. Makikita din natin si Maki na nag-e-enjoy dahil nga nakangiti pa siya habang siya ay unti-unting naglalakad at naghahanap ng mga kalaban sa Sakurajima Colony na ngayon pa lamang ini-introduce at hindi pa natin nadadaanan sa previous chapters. Meaning dito na sa colony na ito magte-take place ang panibagong napakagandang laban. Matapos ang isang napakalaking explosion mula sa isang tunnel sa ilalim ng isang bridge, ay makikita nating nag-meet na nga si Maki at si Kamo Noritoshi. Si Kamo Noritoshi ngayon ay may napakagandang look na dahil pinutol niya ng kanyang buhok tulad na lamang ng pagputol ng buhok nitong si Maki.
Ang unang-unang nabanggit nitong si Kamo Noritoshi kay Maki ay napansin agad niyang napakalakas na ngayon nitong si Maki. At siya raw ngayon ay talaga namang napag-iwanan na ng lahat. Nasabi din niya na dahil sa kanyang incompetency ay napunta na sa ibang tao ang posisyon ng head ng Kamo clan. At dahil nga sa isa lamang siyang bastardo o anak lamang ng isang kabit o mistress ng isang head ng Kamo clan. Nasabi dito ni Maki na mas nagugustuhan niya ngayon ang itsura ngayon ni Kamo Noritoshi dahil nga sa napakaganda na ng itsura nito ngayon at more manly na talaga siya. Maaring ang pagbabago na ito ay dahil sa hindi niya na ngayon kailangan pang mag-abide sa rules ng Kamo clan at hindi na siya ngayon nagpapakitang gilas sa Kamo clan dahil ngayon nga ay diniscard na siya at may bagong head na ng kanilang clan. Ang dalawang ito pala ay nagsisweep ng mga colony habang tinatanggal ang mga dangerous na kalaban sa mga colony na ito, na dahilan kung bakit sa nakita nating panels kanina ay pumapatay ng cursed spirit itong si Maki. Nasabi ni Kamo Noritoshi na pagkatapos nilang linisin ang isang colony ay magkikita sila ni Uwi na kapatid ni Mei-Mei-san upang makalipat na sa panibagong colony. Which nireplyan naman ni Maki na bakit daw nagtitiwala siya sa magkapatid na yon? Dahil ang magkapatid daw na yun ay palaging may ini-scheme dahil nga ang magkapatid na yun ay ang habol lamang ay ang pera. Dahil nga naman kung matatandaan natin maging sa series ay sumusunod lamang itong si Mei-Mei kay Gojo matapos siyang bigyan ng isang napakalaking amount ng pera. Na sinagot naman ni Kamo Noritoshi na dinediversify lang daw nila ang risk at nag-i-invest para sa future. Matapos yon ay nakita na natin ang dalawang itong nagulat na maaaring nagbibigay ng foreshadowing na may isang napakalakas na nilalang o cursed spirit na paparating. Matapos yon ay makikita natin ang panibagong Kogane na ito na unti-unting tumatakbo sa isang cursed spirit na napakalaki in size na nagre-resemble ng isang giant worm. Dito ay sinasabi ng kanyang Kogane na kung ipagpapatuloy niya ang pagpasok sa colony ay makakasali na siya sa Calling Games. Habang ang cursed spirit naman na ito ay nagsasalita din, meaning ito ay isang special grade na napakalakas. Nasabi nito na tumahimik na ang Kogane dahil kung hindi ay papatayin niya ito. Habang ang kanyang sariling Kogane ay tumatakbo palayo ng dahil sa takot. At doon na nagtatapos ang Chapter 190 ng Jujutsu Kaisen. Napakaganda nga na naman ng panibagong chapter na ito na Chapter 190 na kung saan ay naging magkakampi na nga itong si Kashimo Hajime at si Hakari Kinji na akala natin ay magpapatayan hanggang sa huli. Nakabuo na rin ng panibagong grupo na kung saan ay magkakasama itong si Momo Nishimiya, Panda, Charles, Hakari Kinji at si Kashimo Hajime na akala natin ay talagang magiging kalaban hanggang sa pagtatapos ng series. Dito ay nakita din nating pumasok na si Kamo Noritoshi at si Maki Zenin sa loob ng colony, meaning na sila ay players na sa Calling Games. Nakita din natin ang pagpasok ng isang massive na creature na cursed spirit na siguradong makakatapat naman ngayon ni Kamo Noritoshi at ni Maki Zenin sa susunod na chapter. Talaga namang bawat chapter release ng Jujutsu Kaisen ay isang cliffhanger. Talagang mapipilitan tayong antayin ang bawat chapter release weekly or maaring magtagal ng konti dahil nga sa napakadaming effort ang pinupur nila ngayon sa mga latest chapter releases na ito. Yun lamang ang lahat para sa chapter 190 ng Jujutsu Kaisen. Kung nagustuhan mo ang chapter review natin na ito, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na rin ang bell button para palagi kang notified tuwing magkakaroon tayo ng new chapter review sa mga latest chapter releases. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you in the next one. Some funky tone, and then I can catch it.